guys! Ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa bakit nga ba maganda magtrabaho dito sa Singapore. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun nga guys, para sa mga nagbabalak na mag-abroad, na gustong maging DH sa ibang bansa at nag-iisip pa kung saan nila gustong bansang pumunta. So panoorin nyo to guys, kasi baka makonsider nyo ang Singapore na bansa na gusto nyong puntahan o pagtrabahuhan. Kasi first, ang Singapore po is napaka-protected nila pagdating sa migrant workers tulad natin. Hindi ko naman sinasabi na 0% yung crime rate dito, pero guys, talaga kahit maglakad kayo ng madaling araw dyan, walang mga hablot o walang gagawa sa inyo ng hindi maganda. Kasi nga kaliwa kanan ng CCTV dito guys. Yun. Lahat ng mga bus stop dito merong dalawang CCTV talaga, mga MRT station, so mga highway dyan. So yun, kaya tsaka takot talaga sila dito sa pagdating sa mga crimes. So yun, kasi talagang pinapatupad ang dito, batas. So yun. So ang second one naman is napaka-safe para sa isang DH o yung helper na magtrabaho dito. Bakit kamo? Po, meron tayong mga organization dito na madaling lapitan, na napaka-fair talaga nila. Pinapakinggan yung side ng helper at saka walang discrimination at saka hindi one-sided, tawag dito, one-sided lang yung pinapakinggan nila. So yun, meron tayo dito yung MOM o yung tinatawag nila na Ministry of Manpower. Yan yung parang dole sa atin guys. Tapos meron dyan din yung ating Philippine Embassy, syempre. Tapos meron din tayo ditong CDE, yun naman yung Center for Domestic Employees. Tapos naman meron din tayong home. Yung home naman guys is yun sa Humanitarian Organization for Migrant Economics. Yun naman ay yung parang shelter. So pag may nag-abuse sa'yo na maamo mo, tapos doon ka pwedeng tumakbo sa kanila, tapos pwede kang, ayun, shelter nga, pwede kang tumira doon. Then meron din sila yung AEAS, yun, di ako totally ganun ka-familiar, pero during pagdating nyo naman dito guys sa sa Singapore, naman kayo, orient naman kayo ng mga organization na pwede nyong lapitan. So merong niyan, bago nyo makuha ang inyong working permit or yun, isang requirements yan, kailangan na-attend kayo ng seminar or yung sa MOM. And then meron din sila ditong ano pa ba yun? Yung sa FAST, yun, yung FAST din, yun. Isa din yan, yung FAST kasi is malapit lang sa school namin, yung office ng FAST, as in talagang ilang lakaran lang, yun nadadaanan namin. So yun, kaya yun guys, so talagang napaka-safe. Then ang third one is hindi ka talaga totally mag-a-adjust ng sobra-sobra, kasi guys, ang Singapore is more or less 3 hours lang ang layo niya sa ating bansa, at ang weather dito guys is same as kung anong weather sa Pilipinas. So pagka halimbawa yung body mo siyempre pupunta kasi ibang bansa, kung sobrang lamig, hindi mo alam kung ma-adapt agad ba ng katawan mo yun, kung paano ka mag-a-adjust sa sobrang init naman, di ba? Katulad halimbawa ng Amerika, Canada, yung mga ganong bansa, alam naman natin na naghihiyebe. So kaya ba ng katawan natin yun? Or sa mga halimbawa, ano bang bansa ang mga madisyerto, yung gano'n, yung sobrang init naman, kaya ba ng katawan natin yun? Unlike kasi dito sa Singapore, kung ano yung nakasanayan nating weather, yun na rin dito. Tapos sa oras, same din sa oras ng Pinas. So, hindi din tayo mamamroblema na halimbawa, lalo sa may mga anak na tulad ko, kasi pagkakausapin ko ng syempre, kung sa ibang bansa ka na pagkaiba kayo ng oras, syempre, pag araw sa kanila, gabi naman sa'yo. Yun, usual kasi sa araw, trabaho tayo, sa gabi lang tayo nagpapahinga. Gusto man natin silang kontakin, paano kung nasa school sila or may ginagawa sila. So yun, very hassle yung communication pag ganun. Yun ang kailangan natin pagka nasa malayo tayo sa pamilya, di ba? Then, yung pananamit, di na tayo sobrang mag-a-adjust kasi di naman sa sobrang revealing dito sa country na to. Open lang sila, hindi sila pag mag-pek short ka dyan, dead ma.
or magsuot ka naman ng balot na balot dedma. Kasi guys, 4 ang races nga dito. So karamihan kasi ng mga Muslim balot na balot. So karamihan naman ng mga yun nga, yung mga puti is revealing. So dedma sila dito. So hindi ka ganun talaga mag-adjust. Then yung fourth guys is sa health issue natin. Kasi alam nyo ba kung bakit okay din dito? Every 6 months po kaming may medical check-up. Okay yung inaano yung timbang namin, kung yung ano namin, every 6 months yun, kaya bawal mabuntis dito guys ha. Kasi dito okay lang mag-jowa ka, walang pakialam yan sila, sinaamo mo, kasi for personal life mo na yun. So pero dito bawal mabuntis. Once na nabuntis ka at nalaman, pwede ka maging blacklisted dito sa Singapore. So kailangan maging maingat din tayo. So yun, every 6 months na may medical check-up ang mga helper dito. So alam natin na napaka-safe natin. Kasi nga syempre pag may nararamdaman tayo sa katawan natin, kasi syempre nagtatrabaho tayo, madaling ma-trace o ma-detect. So yun, so maaagapan agad, diba? So yun, and then at saka every 2 years dito is nagkakaroon din ng x-ray at saka yung sa HIV. Pero last na medical ko doon sa 6 months ko, may HIV test din. So yun, so hindi ko alam kung after 2 years ulit is magkakaroon din ng HIV. Pero alam ko yung x-ray every 2 years yun na ginagawa ng helper. So pag nag-renew ka ng kontrata, yun, mag-ano ka nun, magpapa-x-ray ka. So yun, so di ba napaka, kumbaga safe talaga sa atin, ganun. So kaya tsaka dito din ang transportation, ang napaka-convenient, isa din yun sa sa kwan. Kasi syempre guys, once a week lang naman tayo nakakalabas, o yung iba naman once a month lang, yung iba naman twice a month, yung iba naman thrice a month. So most of the time nasa loob lang tayo ng bahay. So pag lalabas tayo, hindi buong araw nasa labas din tayo, may oras lang din tayo guys. Kung masa-stuck tayo sa biyahe pa lang, traffic na, or hindi natin ma-enjoy yung day off. Unlike kasi dito sa Singapore guys, is anong tawag dito, na napaka-accessible ng lahat. So cashless ang mga MRT at saka bus. So yun, tap lang, ganyan. Tapos mabilis ang transportation, wala pang 5 minutes nandiyan ang isang tren, pagkatapos nandiyan na naman yung isang tren. So napaka-accessible lahat. At saka kaya nga sinabi nila dito na within 3 days may ikot mo na ang Singapore, kasi nga hindi naman siya ganun kalaki. So mapupuntahan mo yung mga places na mga magaganda, yung mga tourist spot. So napaka-accessible niya sa lahat. At saka yung mga MRT station nila dito is connected. So pagpunta mo, gusto mo pumunta ng ganito, pumunta mo ng Sentosa, tapos biglang gusto mo pumunta ng Marina Bay, so train to train lang ang biyahe, mapupuntahan mo, point to point siya guys. So kung hindi naman to point, kung gusto after ng magbabas ka, so nandyan na rin naman. So napaka-accessible talaga guys, kaya napakaganda dito guys talaga. So yun, marami pa talagang mga so yun lang yung pinaka-common talaga kung bakit maganda dito sa Singapore. At saka ang pinaka-gusto ko talaga yung safety. Ayun guys, so sana pagka kayo, i-consider nyo din yung Singapore, kasi hindi kayo magsisisi. Yun lang guys, bye bye. So ayan guys, ihahabol ko rin pala kung gusto mo rin pala mag-upgrade, so gusto mo mag-aral, kasi ayaw mo ng kumbaga helper lang talaga, kung gusto mo madagdagan din yung skills mo, pwede kang mag-aral dito. Open ang Singapore pagdating sa ganyan. Actually meron silang organization para dyan, yung FAST, yung yung page ng Facebook page ng FAST, meron sila doon na nag-offer sila ng scholarship. So yung paano ko nalaman, kasi may kaklase ako na Pilipina din siya, so nag-apply lang siya ng scholarship sa FAST, libre ang tuition fee niya guys. So yun, kung gusto mo mag-upgrade yung skills mo, ayaw mo lang na bilang helper, pwede din, kasi dito guys meron silang certificate, at meron din kung gusto mo punta ng ibang bansa, gusto mo mag-aral, bali ang magiging stepping stone mo is yung pagtrabaho dito sa Singapore, pwede din siya. Then kasi may mga caregiver or kung anong course mo, tapos meron din silang diploma. So yun guys, so every day off mo, kasi yun ang advantage din dito sa Singapore, every week may day off. Unlike alam ko may bansa na walang day off talaga So yun guys, so gusto mo mag-upgrade, okay din dito, kaya maganda magtrabaho dito sa Singapore.